Akalain mo, pwede na palang ibenta ang utot. Yes, tama po ang inyong narinig. Aba, sino naman ang bibili noon? Kadiri, di ba? Ang dating amoy na iniiwasan, ngayon ay nasa tindahan. Well, sa business na ito, tanungin natin si Stephanie Mato. Nakabenta lang naman siya ng utot na nagkakahalagang $500. 25,000 pesos yan ha. Hindi lang po yan, kundi nakabenta din siya ng utot sa halagang $1,000. Tumataginting na 50,000 pesos. Kung 20 piraso ang maibenta mo, my goodness, milyonaryo ka na agad. At si Stephanie nga ay nakabenta ng mga utot niya na umabot na sa halagang $200,000. Katumbas na po ito sa halos 10 million pesos. Parang gusto ko tuloy umutot ah. Excuse me po. Anyway, paano nga ba ito ginawa ni Stephanie? Tara at pag-usapan natin yan. Si Stephanie ay 31 years old na babae sa kasalukuyan. Siya ay dati nagtatrabaho bilang artista at sumali sa isang reality TV show na 90 Day Fiancé sa Amerika. Kalaunan ay pinasok niya ang mundo ng social media at gumawa ng isang YouTube channel. Marahil hindi naging sapat ang YouTube para sa kanya, kaya siya ay lumipat sa isang 18 plus years old social media platform. Ayon sa isang interview sa kanya, sa platform na ito ay nakatanggap si Stephanie ng mga request mula sa kanyang mga fans. Mga weirdong request at ang marami sa mga nagre-request ay mga lalaki. Mayroon ngang isang lalaki na nag-request sa kanya ng picture ng kanyang ovula. Yung iba naman ay nag-request ng kanyang mga underwear at mayroong bayad ang bawat request na ito. Isang araw, mayroong lalaki naman na nakaisip na mag-request ng isang utot. Akala ni Stephanie na baka nagbibiro lang ang lalaking iyon. At hindi lamang isang lalaki ha, sa paglipas ng taon ay dumami ang nagre-request ng ganito. Kaya naisipan ni Stephanie na ilagay sa jar ang kanyang utot at eto ay ebenta. Noong una ay pabiro lamang niya itong ginagawa. Pero nagulat siya dahil may bumili nga ng kanyang utot at kalaunan ay dumami pa ang demand nito. Dito na niya naisipan na gawing business ang bagay na ito. Tinawag niya ang kanyang sarili na fartpreneur. Sineryoso ni Stephanie ang bagay na ito dahil syempre nagiging totoong pera ang kanyang utot. So binago ni Stephanie ang kanyang diet. Kinakain lamang niya yung mga pagkain na magbibigay sa kanya ng maraming utot. Pero ang hindi alam ni Stephanie, makakasama pala ito sa kanyang kalusugan dahil kalaunan siya ay dinala sa hospital. At ang pinaka main reason nito ay ang kanyang diet. Dumami ang gas sa kanyang tiyan at naapektuhan ang kanyang katawan. Kaya ngayon ay unti-unti na niyang tinigil ang bagay na ito at humanap na siya ng ibang paraan para kumita ng pera.